Hi. Wait lang, lipat ako. Nahihiya ako itao. Anyway, I'm making this as my first official vlog because it's my first time talking with you guys. So now we're heading to Tokyo. It's my third time going on a solo trip. Sana maayos yung audio. This trip is extra special for me kasi I'm going to celebrate my birthday well in advance kasi next year, next week pa yung birthday ko. I'm currently at Clark Airport. First time ko dito, guys. Ganda niya, grabe. Walang-wala yung Naiya Airport. If hindi lang siya malayo and kung makakuha ulit ako ng seat sale dito sa Clark, babalik ako. Going to take you guys with me and sana ma-enjoy yung vlog. Sana hindi na ito yung last time nagsasalita ako. Sana naririnig niyo ako. Gutom na ako. Bumili ako ng onigiri. Wala pa akong kain. Wala pa akong coffee or anything since last night. So, naituwid lang natin ang araw na to. Ay, grabe. Hindi ko kaya mag-vlog. Hindi ko kaya mag-vlog habang may buhat-buhat na ganito. Super disaster yung nangyari. Kwento ko mamaya, iwan ko muna yung luggages kasi hindi pa check-in. 2 p.m. pa yung check-in and mag-lunch din tayo kasi oh my gosh. Gutom na ako. Let's go. Rolling. Hi guys, we're back. And we're out. Yes, nakapag-freshen up na tayo ng slide. Nakapag-change outfit na rin. Hindi pa check-in sa hotel na nag-stayan ko. So, nag-freshen up muna ako sa public restroom nila. And malinis naman, in fairness. Ngayon, mag-lunch muna tayo kasi guys, malapit na ako mahimatay sa gutom, sa pagod. So, hindi ko pala na-mention na pupunta tayo ngayon sa Gyokatsu Motomura. Yun ang first meal natin sa Japan. Ipupush ko talaga. Sana walang pila sa Gyokatsu. 8-minute walk. Look. And surprisingly, medyo malamig kasi nag-expect ako ng parang summer heat. Kasi sabi nila mainit daw. Malamig naman. Malamig yung hangin pero ando yung init ng araw. Carry naman. Carrying mag-jacket. And today is October 10. Parang walang tao. Nasa tamang lugar ba ako? Oh my gosh, ito na. Kakain na tayo. Walang pila. Naubo pa.
Hindi ako makaalis kanina pa dito kasi hinahanap ko itong maliit na mic. Nakasabit lang pala dito. Nakakainis talaga. Just review. Anyway, kakatapos ko lang mag-lunch. It's 3 p.m. Ang sarap ng lunch. Sarap ng lunch ko, guys. So, sobrang bait pa nila. Pag alam na lang turista ka. Hindi ko alam kung na-judge na ba ako, pero wala naman akong kebs. Parang iaalok ko pa nila ng picture, ganyan, kahit kahit di mo naman gusto, pero syempre oo ko na lang din. And right now, we're going to Shibuya, Don Quixote, para mamili ng hair straightener kasi di tayo nagdala. Di tayo nagdala kasi hindi pwede yung voltage dito sa Pilipinas. Alam ko na sa 100 voltage lang siya. 100 voltage dito. So, yung mga hair straightener natin sa Pinas, nasa 200 to 220. So, hindi siya mag-work. Either hindi siya mag-work or nasisira. Ganon. So, ayoko i-risk. Mura lang naman dito. Nakita ko sa TikTok. And mag-matcha pa tayo. May space pa sa tiyan ko para mag-dessert. Guys, kukwentuhan ko muna kayo bago tayo tumuloy sa Don Quixote. Dumaan muna ako sa Ruru Shibuya for their matcha latte. Hindi ako makapagsalita doon kasi tubigan yung patungan doon. Pero ang sarap niya. Ang picture ko ba yung presyo? Basta nasa around 350, 390 pesos yung matcha. And yung cake nila. I can say masarap. Pero parang overpriced pa rin. Pero parang yung quality niya, hindi mo siya makukuha basta-basta sa Pilipinas. So, worth it naman. Marami naman tayo ibang itatry na matcha dito sa Tokyo. So, hopefully, may mas masarap pa doon na mura ng kaunti. So, ayun nga, hindi ko na-explain kanina na maayos. Bibili tayo ng hair straightener. Hindi pwedeng ganito lang yung buhok natin para tayo si Willy Wonka. Bibili tayo ng pangkulot or hair straightener for tomorrow at mag-photoshoot tayo. Maghahanap ako ng photo spot mamaya sa Shibuya after ko bumili ng hair straightener. Ang plan natin is sa gabi tayo mag-photoshoot for IG. All that for IG post. Sakit ng ulo ko, parang maaga na rin ako matutulog mamaya kasi medyo nararamdaman ko na yung sakit ng ulo at parang lalagnatin ako. Babawi tayo ng pahinga ngayon at tulog kasi tignan mo naman, parang pag napagod yung mata natin. Kaya it's a good day, it's a good weather, grabe. Hindi ko in-expect na ganito kalamig. Bearable siya kung nakaganito ka, pero kung naka-sleeveless ka, hindi. Mga dalawa puro sleeveless. Gusto ko sana mag-chill ngayon. Gusto ko na mag-chill or tumambay, magpagabi, pero hindi kaya, guys. And itutur ko rin pala kayo sa hotel ko mamaya. Actually, it's a hostel, capsule hotel. It's a capsule hotel. Siguro familiar na kayo dun, pero maglalagay ako ng picture dyan. Wow. Ayan. So, parang hostel type siya, pero may sarili kang room na capsule form. I booked this from Klook. Okay, wala akong Klook code. For 4 nights, binayad ko is 10,262 pesos. Actually, mahal na nga ito na book ko kasi binook ko na siya after dumating ng visa ko. Ayaw kasi mag-book ng before visa. Alam mo yun, hindi ako kampante. Mamaya denied ako. So, nadat na ko siya. Ganito yung presyo niya. Pero, ang una kong kita nito, mga nasa 9,000 na. Tapos, sunod na kita ko nasa 10,000 na. So, wala naman akong choice. Eh, gusto ko itry ito.
So tara, punta na tayong Don Quixote. Hi, good morning. Nandito ako sa Onibus Coffee. Mag-isa lang ako, kaya ako nakapagsalita. Check. Actually, kanina pa ako dito. No, nag-picture muna ako kasi kanina may mga tao and may namit din akong dalawang Pinoy dito na nandito rin sa spot na to. And ito lang din yung pinunta ko dito, itong spot na to kasi dinadaanan siya ng tren. No, may kita nyo siya. So, okay naman yung coffee. Mahal lang do for regular parang 3 to 400. Buti na lang mabait yung dalawang Pinoy kasi since solo traveler nga ako, may dala akong tripod. So, sinabihan ako ng staff na bawal daw tripod, bawal magpata ng tripod sa head. Ayan, may daraan na tren. Dust pa. Ito yung pinunta ko. Ito lang. Yung trend na yan. So, ang ginawa na lang nila is nag-alok sila na videohan at saka picture na ako dito. Buti na lang mabait sila. Again, maulan. Maulan ngayon. And tingnan nyo naman yung suot ni Ate Sis. Nakasando siya. Tapos, very pop-up color pa. So, pansinin sa trend. Pansinin sa kalsada na si ate turista, diba? Hindi nag-check ng weather. Hindi kasi ako naniwala na na malamig. Sabi kasi nila parang mainit. Sabi sa TikTok. Doon yung mga outfit naman ako na may coat ako and all. Pero talagang kahapon, maaraw. Tapos yung pa yung naka-jacket ako. Ngayon na maulan. Ito yung nakasando ako. Today, bala ko sanang mag-picnic sa Tokyo Tower. No? Bumili pa ako ng mat, picnic mat, and to celebrate my birthday. Bibili din ako ng flowers and cake. Pero ayun nga, hindi natin siya magagawa today kasi maulan. So, medyo change of plans tayo. Parang ibahin ko na lang yung itinerary, babaliktarin ko na. And hopefully, mamayang gabi hindi na maulan kasi mamayang gabi nga yung photoshoot natin sa Shibuya. And nag-post na rin ako sa Facebook group na humingi ako ng tulong or like help kung sino yung free mamayang gabi kasi mag-picture ako. Kasi ang hirap ng mag-tripod sa Shibuya kasi maraming ang tao. So, ayun na, nag-post ako. Sabi ko, hello, baka may free sa inyo mamayang gabi. Papa-picture lang sa Shibuya. Solo traveler here. Na-realize ko hindi carry ang tripod sa dami ng tao. Tapos, kagabi, tinignan ko rin kung may spot or like saan pwede. Hindi talaga. So, kailangan talaga ng tao. And I want a perfect shot sa Shibuya kasi gusto ko yung outfit mamaya. Sana hindi maulan. Kung maulan, baka imomove ko na naman na bukas ng gabi. Sana umaraw na, Lord. Bigay ulit sa akin to. Pero, buti nga, at least hindi naman super lakas ng ulan. Like, drizzle lang siya. Hindi ko na rin pala kayo na-tour kagabi. Hindi na rin nakapag-vlog kasi
Sobrang pagod ako. Para akong himatayin sa pagod. And nakabili na ako ng curler. As you can see, parang wala naman nangyari. Nasa bangs lang. Nag-ipit ako. Kasi tinry ko mag-curl. Hindi talaga marunong. So, inipit ko na lang siya. Kasi ang pangit ang pagkaka-curl ko. Nakakaloka. Medyo hinaan ko lang yung voice ko, pero magpapahinga na tayo sa hotel. Finally, sinuot ko lang yung pantulog ko kagabi. And I'm drinking their strawberry milk, yung vendo machine nila. Papakita ko mamaya. And tinayan mo yung kalat ko. Yan. Nilapag ko na lahat dyan and oh my God. Pagod ako and sobrang lamig. Grabe. Pero naitawid ko naman ang araw na ito. Salamat sa Diyos. Dumidekpot ako ng tsaa. Kada araw. Kumukuha ako nito mga apat. Tinga-apat. Iuwi ko sa amin. Very Pinoy. Kainin ko yung family chicken na binili ko kagahapon. And yung onigiri na sana hindi pa panis. Hindi ko alam kung okay pa ba kainin yan. Okay pa naman to. Pero hindi na crispy. Hindi ko na gustuhin yung ramen na nakain ko kanina. Yung Oreryu Shi ramen. Yung bestseller na kasi yung in-order ko. Mas bet ko pa rin yung lasa ng Ichiran. Hindi ko alam for some reason. Pero mag-try tayong iba, no? Hindi muna tayo mag-i-Ichiran for this trip kasi mag-try tayong iba. Marami naman sila nire-recommend pero marami lang akong nakita sa TikTok na nagre-reco nung Shiyu Ramen kaya yun yung pinuntahan ko. Pero
Medyo na-disappoint ako. Pero mura lang naman siya though. Mga nasa ano lang yun. 1,000 yen. So in peso, 385 pesos. Mura lang siya. Na para ka lang nag-ano. Ano yun? Ano yung ramen sa Pinas sa 250? Hala, favorite ko pa naman yun. Nakalimutan ko yung name. Himay Barikara. Sinisearch ko. Gusto ko yung sinisearch ko pa. Ramen Kuroda. Haloka. Oo. Tawagan natin si Mami. Kumuha din ako. Si Daddy wala pa akong makita eh. Ito. Wala lang box ha. Ang na maarte. Itang. Yung sa akin, oh, tingnan mo. Nasa, 1, 2. Ito na may sa akin. Pang office. Onigiri. It's, tuna mayonnaise with 219 calories. Nagbasa pa. Pwede pa ba ito? Itadakimasu. Wow. Ang plano din pala today. Tonight. Gabi na pala. Try ko matulog na maaga. Kasi mamaya, bakbaka na naman. Igising tayo ng 2 or 3 a.m. para mag-photoshoot sa Shibuya. Shucks, di ko alam. Paano tayo pupunta sa Shibuya? Bahala na mamaya, pero sana hindi umulan. So, wish me luck. Ito yung locker, guys. Sobrang lukot niya. Then upstairs. So, akit tayo. Punta tayo sa CR. Papakita ko na sa inyo yung bathroom habang wala pang tao. Ayan, ito yung mga shampoo bar na nakalagay dun sa restroom nila. Ito, kukunin natin yung bath mat para pagkatapos mo maligo, ilalapag mo siya sa CR at para hindi basa-basa yung CR. Then dito may kita mo, ang dami na ng choices ng shampoo and treatment or conditioner yata. So parang ito siya. Ayan, isang treatment tapos isang shampoo. Iba't ibang brand at saka klase. So mamimili ka na lang. Yung bathroom area, dito yung shower, and dito yung mga toilets. Ayan, magkahiwalay sila. Kita mo maraming provided na blower, so hindi ka maubusan ng gagamitin. Then here yung CR, sobrang luwag niya. Ayan, dito may nalagay yung bath mat. Sobrang luwag niya, guys. Tapos sobrang linis. As in, araw-araw nila nililinis yan. Actually, kada oras yata na may gagamit. Kaya, malinis talaga. Ayan, sobrang komportable. Side by side yan. So, meron dito, meron din doon. Ayan, tapos pagkatapos mong gamitin yung bath mat at saka yung towel mo, lalagay mo siya dito. Kasi lalaban nila yan. So, kada araw, actually twice a day nga ako kumukuha sa kanila ng towel eh. So, para papalitan mo yun. Tsaka ang ganda nung shampoo tsaka conditioner nila. Parang gusto ko nga bumili eh. Kung bibili or bibili ko ay tsaka hindi pwede yun. Nabubudol lang ba ako? Pero ako nabibili siya sa Don Quixote. Baka bumili ako. Hi, I'm back. Tapos na maligo. At pantulog nila ako.
Tsaka gusto ko yung skincare nila, guys. Meron silang, alam mo, kinuha ko lahat at kukuha pa ako kada araw kahit di ko gagamitin kasi uuwi ko. Kasi ang brand, So, ayan, DHC. Nakita nyo, skincare lang ako. Konti lang guys kasi 900 din to Alam mo, pag ito umabot na sa next Korea trip ko, bilib na ako kasi 1 year na to. Lahat ng mga skincare na galing Korea. Ito, facial cleanser ko. Malapit na mag 1 year yan. Itong Anua. Retinol. Eye cream. Inuubos ko na lang. Hindi ko alam kung may effect ba kasi parang 1 year ko na siya gamit. Dapat soft lang. Yes, tapos na tayo. Makakatulog na tayo. Yes! Nagali na natin ilaw. Masyado na tayo papansin. Umiyak ako guys.